Magandang araw mga kaparokya. Before we begin to our daily online views update ng tatlong naglalakihang noontime show dito sa ating bansa, ang 8 Bulaga ng Tape Incorporated or ng GMA 7, ang 8 Showtime ng Madlang People or ng ABS-CBN at ang EAT ng Legit Dabar Cats or ng TV5. Today is Thursday, August 17, 2023, and we're gonna talk about the information given by Bilyonaryo. Ito ay tungkol sa GMA Network profit o yung kita ng GMA Network kung saan bumagsak daw ito ng 2.8 billion or equivalent of 71% year on year to 1.18 billion nitong unang 6 na buwan ngayong taon. So talagang bumagsak ang kita ng GMA at napakalaki nito kasi almost 3/4 ang nawalang kita sa kanila at the first 6 months this year. According to GMA Network, ang dahilan daw ng pagbagsak ng kita nila ay dahil wala na daw political ads. As per Bilyonaryo ay mas naungusan daw ng ABS-CBN ang GMA Network kahit walang prangkisa ang Kapamilya Network. Take note, provider na lang ng mga content sa network ang ABS-CBN ngayon at lubang nakakabahala ito para sa GMA Network. Kung patuloy na mangyayari ito ay lalong mauungusan sila ng kalabang station which is now yung TV5 ni Manny Pangilinan. Lalo pat nandun ang TVJ or Tito Vic and Joey at talagang ginawang pundasyon ng TV5 ang TVJ kung saan sobrang laki ng naitutulong ng iconic trio sa kapatid network or TV5 dahil bitbit nito yung mga advertisers nila from previous noontime program na Itbulaga. At sa totoo lang, majority of people stay tuning to GMA because of Tito Vic and Joey back then. So naging pundasyon ng GMA ang Itbulaga na Tito Vic and Joey. Sabi nga ni Joey De Leon, lahat ng nililipatan nilang station ay nagiging number 1 at para sa akin ay totoo naman talaga yun. So yun, sa ngayon dahil ang TVJ ay nasa TV5 na marami ang lumipat sa kapatid network from GMA Network. Yun nga, matatanda na daw kasi at according to Miss Annette Gozon, internal problem daw yun at di nila kontrolado. Totoo naman yun. Pero sana kinamusta pa rin kahit pa paano ay hindi sumama ang imahe ng GMA. So yun nga, tingin ko malaking epekto ang pagkawala ng TVJ sa GMA network kung kaya medyo bumagsak ang viewership ng Kapuso Network na GMA. At para sa akin, kahit anong noontime show ng GMA ang ilagay nila, kahit each showtime man o hindi man ang each showtime, ay ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Kumbaga, iba yung hatak talaga ng Tito Vic and Joey at kabilang na ang pamilya namin na sa humahanga at solid sa Tito Vic and Joey. At naniniwala ko na isa sa dahilan kung bakit bumaba ang kita ay dahil yung mga advertiser or yung mga sponsors ng Tito Vic and Joey ay nagsisama sa kanila at ang mga viewership o ang mga viewers ng Tito Vic and Joey ay lumipat sa TV5 kung kaya't bumaba ang kita ng Kapuso Network. Samantala, ilalabas daw ng Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP ang Final 12 nasasabak sa FIBA World Cup na gaganapin sa bansa simula August 25 after daw ng friendly games with Ivory Coast nitong August 18 sa Montenegro nitong August
and of course Mexico sa August 21. Ilan sa siguradong pasok sa spot ay sina June Marfaro, Kai Soto, Japeth Aguilar, AJ Edu, Jamie Malonzo, Bobby Ray Fox, Jordan Clarkson, Scotty Thompson, CJ Perez at ilan sa mga hindi pa sure sila Kiefer Rabena, Renza Bando, si Chris Newsom at Calvin Octana. Pero isa lang napansin ko sa lineup na ng Gilas ngayon, wala silang strict shooter. Yun lang pansin ko. Tulad nila at Marshall Lassiter, si Wright, si Matthew Wright at Jordan Heading, yung mga talagang strict shooter tulad nila Jeff Chandate, ni Gary David, ni Larry Folasher, di ba? Yun yung kulang sa lineup ng Gilas Pilipinas. At para sa akin sa point guard, pwede pa nga si Jason Castro para at least, di ba, veterano yung point guard. Pero okay na yun yung mga lineup na yan kasi talagang retire na si Jason Castro sa pambansang koponan. So yan, good luck sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas sa darating na World Cup. Tara, punta na tayo sa ating online views update. As of 1:90 ng hapon, yan, para sa Eat Bulaga is under sa Tape Incorporated na may 147k followers, sa Eat Showtime na may 16 million followers, at sa EAT na mayroong 1.5 million followers. Sa kasalukuyan, ang Eat Bulaga ay may segment na Word of the Ring. Yan. Sa Eat Showtime ay may kasalukuyang segment na, check natin. Yan, Isip Bata ang kanilang segment. Yan. At sa EAT ay ang Sugod Bahay Mga Kapatid. Yan. Yan. Sa Eat Showtime ay mayroong 662 live viewers. Sa Eat Showtime ay may 6.6k live viewers. At sa EAT ay may 12k live viewers. So, tingnan naman natin ang live viewers ng tatlong noon time show. Yan. Yan, para sa Eat Bulaga is under sa YouTube channel ni Yorme Isko Moreno Dumagoso na may 447k subscribers. Sa Eat Showtime is under sa, natin, yan, is under sa may Kapamilya. Yan, ABS-CBN Entertainment YouTube channel na mayroong 44.6 million subscribers. At sa EAT, yan, EAT under sa TV5 Philippines na mayroong, wait, check muna natin, na mayroong 1.23 million subscribers. So nakikita nyo, as you can see, ang Eat Bulaga ay may 1k live viewers, ang Eat Showtime ay may 78k live viewers, at sa EAT ay mayroong 86. Yan, 86 as of 123 yan. Yan, for sure.
Yan. Again, 1K para sa Eat Bulaga. Sa Eat Showtime is 78K at sa E80 ay 87K live viewers. So tignan naman natin ang YouTube channel ng Eat Showtime at ng E80. Again, na-terminate po ang YouTube channel ng Tape Incorporated na Tape under sa Tape Inc. na YouTube channel. So mag-focus tayo sa Eat Showtime at sa E80. Para sa Eat Showtime under sa ABS-CBN Entertainment na mayroong 1.86 million subscribers at sa E80 na mayroong 510k subscribers. Bakit ang taas ng viewers ni ano? Totoo ba to? Ay, hindi to yung live. Yan, ito yung live. Yan. Para sa Eat Showtime ay mayroong 47k live viewers. Sa E80 ay may 40k live viewers. So, ano yung pagkakaiba nito? Yung subscribers nila ay medyo malayo ang lamang ng Eat Showtime sa E80. 1 million ang lamang ng Eat Showtime. Mahigit. Ganon din sa TV5 Philippines at ABS-CBN Entertainment. Talagang million talaga. Kaya pag i-convert sa percentages, mababa. Yan. Pero hindi nagkakalayo sa viewership ang Eat Showtime at ang E80. So, yan po ang ating online views update sa araw na ito, August 17, 2023. At bukas ay babalik tayo sa panibagong yugto ng ating online views update. Magpapaalam po ako. Thank you and